Sa susunod na segundo, ang figure ni Lance ay bumangon sa hangin at tumayo ng 12 metro sa tapat ng Lan Runxue. Sinabi ni Lance, "Lan Runxue, ikaw ay talagang walang puso at hindi makatarungan, naisip ko na ang 10 taon ng pagsasama ay kahit isang maliit na pag-ibig." Hahaha, Cyrus, masyado kang nag-iisip. 10 taon ng pagsasama, nandito lang ako para sa labanan sa buhay at kamatayan ngayon ay patayin mo ako o papatayin kita. Cyrus, handa ka na ba para dito? Tumingin si Lance sa lupa, isang buong kalye ng mga bangkay sa isang tiyak na kalye ng imperial na lungsod, at pagkatapos ay kay Molten na namatay sa kalunos-lunos na lupa sa ibaba mismo, pati na rin kay Sherman Stauber na dumudurog sa kanyang puso at umuungol, at nagsabi, "Talaga, ngayon ikaw o ako ang mamamatay." "Mabuti, iyon ang gusto kong sabihin mo." Sigaw ni Lan Runxue. Ang totoo ay walang gaanong kumpiyansa si Lance, dahil si Lance ay nakatungtong pa lamang sa ikatlong yugto ng Returning Void at ang kanyang kaharian ay hindi pa man lang tumatag, ngunit si Lan Runxue ay isang lumang Returning Void at naglantad ng maraming tang. Ang martial skills ni Lance sa nakaraang 10 taon, at alam na alam ni Lan Runxue ang martial skills ni Lance, habang si Lance ay hindi alam ang kanyang tunay na martial skills. Sa makatuwid, ang labanang ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan para kay Lance. Naglabas si Lan Runxue ng isa pang scimitar at sinabing, "Cyrus, oras na para ipakita ko sa iyo ang iyong endless sword technique at para makita mo ang aking shadowless scimitar." Mabuti. Binunot ni Lance ang kanyang espada. Agad na umatras si J.N. Sherman at ang iba pa. Sa kalangitan, parehong inilabas ni Lance at Lan Runxue ang kanilang walang katapusang hangarin sa labanan, isang presyon mula sa langit ang damiin pababa sa buong imperial na lungsod, parang ang positibo at negatibong mga poste ay bumuo ng unos sa pagitan ng Lance at Lan Runxue, na nagbubuga sa isa't isa. Damit. Uminom. Sigaw ni Lan Runxue at ibinato ang scimitar sa kanyang kamay kay Lance. Ang scimitar ay naging walang anyo, nag-iiwan lamang ng isang kapani-pani walang anino. Nakita ni Lance ang kapangyarihan ng kanyang shadowless technique, at ito ay simula pa lamang. Kaya talagang henyo si Lan Runxue, kung hindi ay hindi siya makakapatong sa third stage of Returning Void. Biglang tumama si Lance gamit ang kanyang espada. Tulad ng isang mahabang bahaghari, ito ay kasing bilis ng kidlat. Ang talam ng espada ni Lance ay kinain ng scimitar ni Lan Runxue at hindi tumama, lalo pa itong itumba. Hindi maganda. Oo naman, sa susunod na sandali ay naramdaman ni Lance ang pananakit ng kanyang braso at naputol ng scimitar ni Lan Runxue. Ang shadowless scimitar ni Lan Runxue ay masyadong malakas, tunay na walang anino, kaya dapat asahan na ang isa ay magiging dehado sa unang hakbang kapag ang isa ay unang tumuntong sa Returning Void third stage. Agad na bumalik ang scimitar ni Lan Runxue sa kanyang kamay. "Cyrus, mag-ingat ka, ang susunod na hiwa ay ang iyong leeg." Sabi ni Lan Runxue na may malamig na tingin. Walang sinabi si Lance, sa katunayan, kung bubuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, ang shadowless technique ni Lan Runxue ay halos hindi magiging epektibo laban kay Lance. Gayunpaman, ayaw ni Lance na buksan ang Lifeblood Yin, kahit na ang Lifeblood Yin ay hindi itinuturing na bahagi ng mga extra ni Lance, ito ay bahagi lamang ng lakas ni Lance, at walang kahihiyan na buksan ito. Nais lamang ni Lance na magkaroon ng isa pang magandang lasa sa martial arts ni Lan Runxue, bihira na magkaroon ng ganoon kalakas na kalaban, pagkatapos ng labanang ito, hindi na magkakaroon ng isa pang labanan si Lance sa hinaharap, dahil walang sino man ang magiging kanya. Kalaban na naman. Buzz! Muling lumipad ang slash ni Lan Runxue, at sa pagkakataong ito, hindi na ibinabato ni Lan Runxue ang kanyang scimitar, ngunit ang kanyang buong katawan ay lumipad ng magkasabay, ang kanyang bilis ay napakabilis na halos wala na siyang anino, at oo, ang Lan Runxue eyes. Isinama din ang walang anino na kung fu sa kanyang body style. Swoosh! Tulad ng kamatayan, ang scimitar ay sumara sa ulo ni Lance. Ang walang katapusang gang ni Lance ay natural na hindi isang suntok.
Nanginig ng ilang beses ang katawan ni Lance, na inilabas ang pakiramdam ng espasyo na isinama ng endless gang. Ang paglipat na ito ay hindi alam ni Lance noong kasama niya si Lan Ronshui 10 taon na ang nakararaan. Biglang naramdaman ni Lan Ronshui ang katawan ni Lance, na naging napakalayo, ang kanyang machete ay agad na nawalan ng target, ngunit sa susunod na sandali, naramdaman niyang nasa harap niya si Lance, ang ilusyon, malapit o malayong estilo ng katawan, siya ay naguguluhan. Alam pa rin ni Lan Ronshui na ang endless technique ni Lance, ang pinakamakapangyarihang layer, ay hindi man lang ipinaalam sa kanya, salamat sa katotohanang naisip niya na ang kanyang shadowless technique ay makakabit sa endless technique ni Lance. Puff! Sa susunod na segundo, si Lan Ronshui ay walang oras na mag-alinlangan at sinubukang lumipad pabalik, ngunit isang sakit ang nagmula sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay isang haligi ng dugo ang nag-alab sa kanyang dibdib. Nais siyang wakasan ni Lance gamit ang isang espada, ngunit ang lakas ni Lan Ronshui ay pambihira din, si Lance ay walang kakayahan na patayin siya gamit ang espadang ito, ang kanyang espada ay pumasok lamang sa balat ni Lan Ronshui sa loob ng kalahating minuto, at lumipad si Lan Ronshui. Pabalik. Umatras si Lan Ronshui ng ilang dosenang metro ang layo, tumatawa, at habang tumatawa siya, ang butas sa kanyang dibdib ay bumulwak pa ng dugo. Hindi rin naging madali si Lance, ang kanyang braso ay halos matanggal na ng machete ni Lan Ronshui, at ngayon ang kanyang buong braso ay nabahira ng pula. Hahaha, good, good. I've been looking forward to a battle like this for decades, to have someone to fight me like this before my big day, I'm willing to die. Lan Ronshui laughed madly. Sa lupa, ang mga kamag-anak ni Lance ay labis na kinabahan, nang makitang ang isa sa mga braso ni Lance ay nabahira ng pula at labis na nag-aalala. Ito ay dahil ito ay isang buhay at kamatayan na labanan, hindi isang hiwa at tulak. Sa kabaligtaran, si Lance ay hindi masyadong nag-aalala sa kanyang sarili dahil si Lance ay mayroon pa ring lifeblood hidden bilang pinakamalakas na finale, maliban kung ang Lan Ronshui ay wala ring kilalang nga card. Oo nga, sa susunod na sandali, sinabi ni Lan Ronshui, Cyrus, akala ko noon ay magaan at madali lang ang laban ko sa iyo, ngunit hindi ko akalain na mapipilit mo akong gamitin ang aking pag-iingat ng buhay. Technique. Talagang nasa iyo ang huling card. Sabi ni Lance nang walang anumang pagbabago sa kanyang mukha, na para bang wala ng ibang nakakakita sa panloob na pag-iisip ni Lance, na para bang si Lance ay isang matandang halimaw na nabuhay ng higit sa 200 taon. Napakalalim na walang nakakaunawa sa kanyang mga mata. Tama, kung hindi mo ginawa, mamamatay ka ngayon. Sabi ni Lan Ronshui. I'm sorry to disappoint you, Tara, gawin mo na ang final card mo. Cyrus, ang aking pamamaraan sa pag-iingat ng buhay ay maaaring agad na mapataas ang aking kapangyarihan, ngunit ang mga kahihinatnan ay lubhang malubha, maaari ka pang mawala sa iyong buhay, ngunit hindi mahalaga, hanggat maaari akong magkaroon ng isang masakit na labanan ngayon at patayin ka ng may karahasan. Walang pagsisisi. Sana nga. Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawang mata ni Lan Ronshui ay namula, ang manipis na buhok sa tuktok ng kanyang ulo ay tumayo, at ang balat sa katawan ni Lan Ronshui ay naging dark purple, na tila siya ay may nagmamay-ari. Tama, ang ilalim na card ni Lan Ronshui para sa agarang pagpapahusay ng kanyang kapangyarihan ay inaangkin, naisip ni Lance na mayroon din siyang katulad na pamamaraan sa Lifeblood Hidden, ngunit hindi pala. Matapos makapasok sa demonyo, ang buong aura ni Lan Ronshui ay talagang tumaas ng hindi kilalang bilang ng beses, ang kanyang demonyong aura ay napakalaki, ngunit si Lance ay hindi demonyong aura, ngunit itim na aura ng dugo. Boom! Ang katawan ni Lan Ronshui ay sumabog sa hangin at mabilis na tumakbo patungo kay Lance na may kalat, ang bilis niya ay napakabilis kaya hindi siya matingnan ng mga tao sa lupa. Agad ding binuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, isang showdown ng pinakamalakas na card ng isa't isa. Si Lance na nagbukas ng Lifeblood Hidden ay nadagdagan din ang kanyang lakas ng hindi kilalang halaga, at ang malabahagharing espada ni Lance at ang buong katawan ni Lan Ronshui na nagiging espada ay parang dalawang planeta na nagbabanggaan sa isa't isa. Boom!
Isang hindi nakikitang alon ng hangin sa kalangitan ang sumabog sa buong paligid, at walang nakakaalam kung ano ang susunod na wakas. Sina Lance at Lan Ronshui, na magkasunod na nakatayo, ay hindi gumagalaw sa kalangitan. Ang mga tao sa lupa ay hindi kapani-pani walang kinakabahan, ngunit hindi sila gumalaw kahit isang kalamnan. Pagkaraan ng halos 10 segundo, sinabi ni Lan Ronshui, "Masayang masaya ako sa labanang ito, Cyrus, salamat sa paggawa mo sa akin." Sinabi ni Lance, "Bawal magpadala." Pagkasabi niyon, ang katawan ni Lan Ronshui ay biglang nagsimulang mag-crack mula sa kanyang bungo, nahati sa kalahati sa kalampag at bumagsak sa lupa. 1442. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay nabuhayan ng loob nang makitang pinatay ni Cyrus si Lan Ronshui. Sa sandaling makita ni Lance ang bangkay ni Lan Ronshui na bumagsak sa lupa, bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan sa loob. Mula noon, wala nang sinuman sa mundong ito ang kanyang kalaban. Mag-isang lalakad si Lance patungo sa mas mataas na landas ng martial arts, hindi alam kung anong kaharian ay nasa likuran niya, lalo pa kung anong direksyon ang tatahakin ng paglilinang, nasa kanya na ang lahat upang malaman, ang kahirapan na ito, ay nadagdagan ng higit sa 100 beses. Lumipad si Lance sa lupa at tumingin kay Molten, na patay na. Hawak ni Sherman Crouch ang bangkay ni Molten. Sinabi ni Lance, "Sherman, matigas ang ulo, magdalamhati." Tahimik na tumango si Sherman Crouch. Inutusan din ni Lance ang kanyang mga tagapaglingkod na i-freeze ang bangkay ni Lan Ronshui at ibalik ito sa Flower Moon Empire. Ano man ang mangyari, si Lan Ronshui ay isa ring malakas na tao sa henerasyon, dapat siyang payagang bumalik sa kanyang bayan. Matapos harapin ni Lance ang lahat, nagkulong siya sa sikretong silid. Mula sa sandaling namatay si Lan Ronshui, naramdaman ni Lance na parang siya ay nahiwalay sa buong mundo, isang kalungkutan na wala siyang kalaban. Hindi alam ni Lance kung saan pupunta, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, at bagamat malinaw ang kanyang layunin, siya ay walang kaalam-alam. Lumabas at magsanay. Ngunit wala ng mga relic na makikita sa mundong ito, karamihan sa mga lugar ay mga kilalang lugar, at walang sinumang mas malakas mula noon ang pasulong. Dumaan ang oras, at sa isang kisap mata, ito ay 18 taon ng tagsbol at taglagas. Si Lance ay 110 taong gulang. Ang hitsura ni Lance ay mukhang hindi na siya masyadong bata, ngunit hindi bababa sa 50 taong gulang para sa isang ordinaryong tao. Sa sandaling ito, sa isang silid, si Lance ay nakaupo sa harap ng kama, nakaupo din sa harap ng kama si Fiona, at ang iba pang mga kapatid, at syempre, nandyan si Lola Sina. Isang maputlang matandang lalaki, nakasandal sa kama, ang amo ni Lance, si Denver. Ang asawa ng guro, si Sina, ay mahinang humihikbi. Bahagyang ngumiti si Denver at hinawakan ang kamay ng asawa ng kanyang guro, inaaliw siya, "Sina, huwag kang malungkot, huwag kang umiyak, sana aalis akong masaya." Denver. Hinawakan ng asawa ng guro ang kamay ni Denver at malungkot na tumawag. Sa harap ng kama, lahat ng mga kapatid ni Lance ay tahimik na nakatayo, ang mga mata ni Fiona at Julie ay namumula. Si Denver ay mahigit 140 taong gulang na, tapos na ang kanyang takdang oras, at sa pagtingin sa kanyang maputlang anyo, malapit na siyang mamatay. Ang lahat sa buong bahay ay hindi bata, kahit na ang pinakabata, si Lance, ay may hitsura ng 50 taong gulang sa mga ordinaryong tao, hindi banggitin ang iba. Ang asawa ng guro ay may puting buhok din, at ang mga kamay na hawak niya kay Denver ay kulubot na lahat, mas mabuti kumpara sa mga lante at walang laman na mga kamay ng kanyang amo. Si Lance ay ang kalahating edad na hitsura ng kanyang mga kapatid, kasama si Fiona. Ang kabataan ay nawala para sa kabutihan. Sa sandaling ito, biglang umaba ang kamay ni Denver. "Denver!" Sigaw ng asawa ng guro. Agad na lumuhad si Lance, may kalungkutan sa kanyang puso. Wala na si Master Shifu. "Denver, hikbi!" Sumigaw ang asawa ng guro, at tumalon din sina Fiona at Julie sa kama at sumigaw. Sa halip, si Lance at ilang iba pang mga lalaki ay hindi umiyak, ngunit ang kanilang mga mata ay walang laman.
Nanguna si Lance at yumuko ng 3 beses sa bangkay ng kanyang amo, pagkatapos ay sinabi, "Guro, magandang paglalakbay. Guro, hahanapin ka ng mga disipulo sa loob ng ilang dekada." Humiikbi si Kuya. Pagkatapos nito, inilibing ni Lance ang kanyang Panginoon ng makapal, at bumalik sa normal ang buhay, kasama ang kanyang asawa na bitbit ang mga abo ng kanyang amo. Lumipat sa isang bundok sa labas ng imperial na lungsod at namumuhay ng mag-isa, hindi nag-abala si Lance, nagpapadala lamang ng mga tao upang suriin ang sitwasyon sa panapanahon. Ngayon, makalipas ang 18 taon, nahirapan si Lance hanggang sa ika-4 na yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Kinailangan ng 18 taon upang makalusot mula sa ikatlong yugto ng Return Void na 0 beses hanggang sa ika-4 na yugto ng Return Void. Ngunit sa kasamaang palad, ang karagdagang isa, mas mahirap ito. Lolo. Nang bumalik si Lance sa palasyo, isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae ang dumating at sumigaw nang makita si Lance. "Oh, yan Nika, kung hindi ka nagsasanay ng martial arts ngayon, bakit malaya kang pumunta kay Lolo?" Sabi ni Lance na may bahagyang ngiti. Sinabi ng 15 o 16 na taong gulang na batang babae, "Binibigyan ako ng aking ina ng isang day off ngayon, kaya pumunta ako upang makita si Lolo." Nabalitaan ko na ang amo ni Lolo ay umalis sa kanyang kapanganakan, si Lolo ay nagdadalamati. Ayos lang, kailangan na ng lahat. Ngumiti si Lance at hinawakan ang tuktok ng ulo ng batang babae. Ang batang babae na ito ay kamukhang kamukha ni Feresh, na eksaktong anak ni Feresh, at si Feresh ay halos kamukha ni Lance. Kaya ang batang babae na ito ay medyo katulad din ni Lance, at si Lance ay nakinig na pahalagahan ang apo na ito. Siyempre, si Feresh ay ikinasal kay Darwin Zhu, hindi sa labas ng kasal, ngunit si Darwin sa pamilya, kaya si Yanika ay kanyang sariling apo, hindi kanyang apo. "Yanika, tingnan ni Lolo kung ano ang takbo ng iyong martial arts." "Oo, pwede naman akong i-guide ni Lolo o." "Oo naman. Lolo, pagkatapos ay maaari na akong magsimulang mag-practice." Pagkasabi nito, nag-ensayo ang batang babae sa harap ni Lance. Tiningnan siya ni Lance nang may magiliw na tingin at sa wakas ay tumawa at sinabing, "Si Yanika ay nag-ensayo ng mabuti." "Lolo, wag po kayong magsinungaling sa akin, lagi pong sinasabi ng nanay at tatay ko na bobo ako." "Halika, Yanika, hayaan mong gabayan ka ni Lolo sa ilang hakbang, ngunit tandaan mo itong mabuti." Mabuti. Ang lugar ni Lance ay naghagis ng ilang galaw ng martial art na katatapos lang mag-practice ni Yanika. "Lolo, di ba sabi mo tuturuan mo ako ng ilang strokes? Bakit nagsasanay kagaya ko? Wala ka bang napapansing pagkakaiba, Ru? Parang mas makapangyarihan ito kaysa sa pinagpraktisan ko." Sabi ni Yun Sherman sabay haplos sa kanyang ulo. "Kung ganoon, gusto mo bang magsanay na kasing lakas ni Lolo? Isipin mo. Mabuti. Pagkatapos ay panoorin mong mabuti at tingnan kung paano kailangang gawin ang mga galaw na ito upang makamit ang pinakamalakas na epekto." Hindi nagtagal pagkatapos turuan ni Lance si Yanika na magsanay, may dumating na lalaki, at ang lalaking iyon ay may hawak na maliit na babae, ang batang babae ay mga 3 o 4 na taong gulang. "Tay, tinuturuan mo na naman si Yanika." Sabi ng lalaki kay Lance. Sinabi ni Lance, "Julian, 3 taon ka nang hindi lumalabas, mananatili ka ba sa bahay magpakailanman pagkatapos magpakasal sa isang manugang?" Tila medyo hindi nasisiyahan si Lance kay Julian. Tama, ang lalaking nangunguna sa 3 taong gulang na babae ay si Julian. Si Julian ay 47 taong gulang ngayong taon, at ang kanyang kaharian ay ang Zhangxi Grand Perfection. Ang talento ni Julian ay namumukod tangi mula pa noong siya ay bata, na ginagawang lubos na nasisiyahan si Lance. Walang engkwentro para kay Lance. "Tatay, ako. Sige, iwan mo na ang apo ko, pwede ka nang umalis." Oh. Walang choice si Julian kundi iwan ang kanyang anak, nanlulumo at nag-iisa. 1443
Binuhat ni Lance ang anak na babae ni Julian, hinalikan ito sa pisngi, at sinabing may mapagmahal na mukha, Yanika, na mismo ba si Lolo? Oo. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance at sinabi kay Yanika, Yanika, tumigil ka muna sa pagsasanay, pumasok ka at uminom ng tubig at kausapin si Lolo. Manam, Lolo. Kinalong ni Lance ang 3 taong gulang na si Yanika at naglakad papunta sa pangunahing bulwagan, kung saan nakipag-chat siya sa 2 apo na ito. Sa pagkakataong iyon, pumasok ang isang matandang babae na may dalang isang plato ng merienda. Lance, try my newly invented dim sum. Sabi ng matandang babae. Bella, paano kapag tumatanda ka, mas gusto mong ihagis ang mga bagay na ito? Sabi ni Lance. Ang 3 taong gulang na si Yanika ay abala sa pagsasabing, Lola Bella, gusto kong kumain. Mabuti, ipapakain ito sa iyo ni Lola Bella. Umupo si Bella at kumuha ng pastry at sinabi. Hindi nakaimik si Lance. Sinabi ni Bella, sa panahong ito, sa edad na ito, ang paglilinang ay lumaki na, ang aking anak ay lumaki na, kahit ang aking apo ay hindi nangangailangan ng aking tulong upang palakihin siya, ano pa ang magagawa ko kung wala akong mahanap? Gawin, kaya, walang magawa kundi mag-aral at magsaliksik ng masasarap na pagkain. Tinapik ni Lance ang kulubat na lumang kamay ni Bella at hindi nagsalita. Kumuha si Bella ng pastry at iniabot ito sa bibig ni Lance at sinabing, dapat kumain ka rin ng isa. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Bella at huminga ng malalim, ang mga kamay na ito, na dating malambot at puti, berde at jade na mga daliri, ay lante na ngayon. Halika, anong edad na sila, berde at jade pa rin ang mga daliri. Napatingin si Bella kay Lance at pinalamanan ang pastry sa bibig ni Lance. Tumingin si Lance kay Bella, at tila malinaw na naaalala sa kanyang isipan kung gaano kabata at kaganda si Bella noon sa White Cloud High School, bilang 4th grade school flowers. Tatay. Yanika. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng isang babae ang nagmula sa labas, at maya-maya, isang babae ang pumasok. Si Yanika, na kumakain ng pastry, ay nagtago sa likod ng isang haligi sa takot. Sumigaw ang babae, Yanika, lumabas ka at magtago ka pa. Sinabi ni Lance, Feresh, bakit ka sumisigaw? Ang babaeng pumasok ay walang iba kundi si Feresh, malamang na hinahanap ang kanyang anak na si Yanika. Dad, Yanika talagang tumakbo siya sayo, nadulas siya nang hindi ko pinapansin. Tumingin si Lance sa likod ng haligi at sinabing, Yanika, hindi mo ba sinabi na ang iyong ina ay nagbibigay sa iyo ng day off ngayon? Lumabas si Yanika na nakayuko, hindi matapang na tumingin sa lahat. Galit na galit si Feresh na gusto niyang umakyat at sunggaban siya, sinabi ni Lance, Feresh, huwag masyadong mahigpit, nararapat na bigyan ng kalayaan ang mga tao. Dad mga taong hindi na active, kung wala akong pakialam, masisira talaga siya Sabi ni Feresh. Pumalaklak si Lance, nang makita ang hitsura ni Feresh sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Lance na maalala noong bata pa si Feresh, pinilit ni Fiona si Feresh na magsanay ng martial arts, sina Feresh at Fiona, talagang karapat-dapat na maging ina at anak. Ang edukasyon na ito ay eksaktong pareho. Ngumiti si Lance, Feresh, huwag mong kalimutan, noong ikaw mismo ay bata pa, hindi ba't ganoon ka rin, pinilit ka ng iyong ina na magsanay ng martial arts at pinapanood ka sa lahat ng oras, sa oras na iyon, hindi ba? Parang rebelde lang. Dad? Iba yun? Kahit gaano pa ako kasunurin noong bata pa ako, mas masunurin pa rin ako kaysa kay Yanika ngayon, di ba? Hahaha, tanungin mo na lang ang nanay mo tungkol dyan. Tumawa ng malakas si Lance. Ano ang itatanong sa akin? Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang matandang babae, at ito nga. Fiona. Lola, gusto ng nanay ko na pilitin akong magsanay ng martial arts, at hindi na niya ako bibigyan ng kahit anong libreng oras. Agad na sinunggaban ng Yanika na iyon si Fiona, at mukhang naagrabyado rin siya. Sinabi ni Fiona, Yanika,
hindi naman sa hindi ka tutulungan ng lola mo, tama ang ginawa ng nanay mo, bumalik ka kaagad kasama ang nanay mo, magsanay ka ng martial arts, huwag mong sayangin, napakaliit pa rin nito, kung ikaw. Huwag kang maglatag ng magandang pundasyon, paano ang hinaharap. Oh! Naagrabyado si Yanika at maso na rin sumunod kay Feresh. Sinabi ni Lance kay Fiona, Fiona, nang makita ko ang paraan ng pagtuturo niya kay Yanika ngayon, naisip ko ang paraan ng pagtuturo mo sa Feresh noon, ang Feresh ay talagang katulad mo. Hindi na kailangang sabihin, si Feresh ay sarili kong anak, kung hindi siya katulad ko, sino ang kagaya niya? Sabi ni Fiona sabay sulyap kay Lance. Hahaha. Saglit na nakipag-chat si Lance kay Fiona bago tumalikod at naglakad palabas ng palasyo, hindi niya namalayang nakarating siya sa isang palasyo. Isang maputlang babae, nag-iisa at nagbabasa ng libro, ang ina ni Lance, si Olivia. Ina. Inangat ni Olivia ang kanyang ulo at ngumiti, Cyrus, bakit ka pumunta ngayon? Inay, pumunta ako para makita ka, ngayon ko lang nakita ang hitsura ng mag-ina ni Feresh at Yanika at bigla kang na-miss. Inay, nagtaksil ako, ginagawa kang malungkot ng mag-isa. Cyrus, anong mga kalokohang salita ang sinasabi mo, mahaba pa ang buhay mo at malayo pa ang mga layunin mo, kailangan mong ubusin ang lahat ng oras mo sa paglilinang, mahirap na sayangin ito sa akin Ngayong lahat ng apo ko ay mayroon na. Lumaki at nagsimula ng mga pamilya, tumatanda na ako, hindi ko kayang makipaglaro sa mga prinsipe na iyon, kaya bakit hindi na lang ako tahimik na magbasa ng libro ng mag-isa? Inay, hindi ka pa matanda. Umupo si Lance sa paanan ng kanyang ina at hinawakan ang braso ng kanyang ina at sinabing, Oh, Cyrus, nabalitaan kong wala na ang iyong Panginoon na si Denver ngayon. I'm sorry. Ayos lang, inay. Bumantong hininga ang ina ni Lance, nga pala, halos 10 taon akong mas matanda sa iyong Panginoon, at natatakot ako na hindi na mabubuhay ng mas matagal si inay. Ina, huwag kang magsalita ng ganyan. Medyo nahihirapang sabi ni Lance, isa-isang tumatanda ang kanyang mga kamag-anak, pinapanood ang isa-isang pumanaw, hindi maganda ang pakiramdam ni Lance sa loob, bagamat sinabi niyang nakita na niya. Sa pamamagitan nito, ngunit hindi siya maaaring maging malungkot. Ang lolo ni Lance na si J.N. Sherman, iyon ang pinakaunang umalis, 7 o 8 taon pagkatapos ng digmaang iyon kay Lan Ronchway, umalis si Lolo J.N. Sherman. Ang biyena ni Lance ay 155 na ngayon, at ang huling yugto ng peak ascension ay talagang hindi pa ganoon katagal. Tinapik ng nanay ko ang likod ng kamay ni Lance at hindi nagsalita. Umupo si Lance sa lupa, ang kanyang ulo ay nakapatong sa kondamgen ng kanyang biyenan, tulad ng isang maliit na bata, ngunit, walang kamalay-malay, ang mga mata ni Lance ay basa. Ang mga batang supling ay patuloy na lumalaki, habang ang mga pinakamatandang mahal sa buhay ay patuloy na pumanaw. Lahat sila ay may ilang taon hanggang ilang dekada na lamang na natitira upang mabuhay, ngunit si Lance ay ang tanging isa na mayroon pa ring hindi bababa sa 150 taon upang mabuhay. Hindi na maisip ni Lance kung paano siya mabubuhay kapag wala na ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at naiwan siyang mag-isa. Cyrus, anong laking ginhawa kung malaman ng iyong ama sa tagsibol na ang kanyang anak ay nakarating sa ika-4 na yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, na mahirap maabot ng sinuman kahit sa loob ng 10,000 taon. Kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto upang maabot ang Return Void Stage 5, o kahit na malampasan ito, upang maabot ang mga taas na hindi pa naabot ng sinumang nauna sa iyo, upang maging pinakamalakas na tao mula noong simula ng panahon. Okay, I will definitely try my best, pero, I feel so lonely. Cyrus, bagamat hindi ka makakasama ni nanay ng ilang taon pa, marami ka pa ring anak at apo, hindi ka mag-iisa. 1444. Hindi, nanay, hindi mo naiintindihan,
Wala akong nagawa sa loob ng 18 taon, kaya gusto kong magkaroon ng isang mahusay na pakikipaglaban sa isang tao, ngunit sa kasamaang palad, walang sino man ang makakapagbigay sa akin, medyo naiintindihan ko kung bakit, sa simula. Handa si Lan Ronshui na gumugol ng 10 taon para tulungan ako, at pagkatapos ay labanan siya. Kung mamamatay din ang anak ko, malamang na ganoon din ang hiling ng anak ko, na magkaroon ng magandang laban bago ako mamatay. Cyrus, sayang, mabait kong anak. Hinaplos ng ina ni Lance ang buhok ni Lance at huminga ng malalim. Kasama ni Lance ang kanyang ina, sinasamahan siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kumakain kasama niya at natutulog kasama niya. Si Lance ay natulog sa lupa, ang dahilan kung bakit hindi siya iniwan ni Lance kahit isang sandali sa loob ng 3 araw at 3 gabi ay dahil, papasok na si Lance sa isa pang round ng retreat, natakot si Lance na sa oras na makalabas na ulit siya ng gate, wala na ang kanyang ina. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi. Cyrus, go do your business, hindi mo na kailangan pang manatili sa nanay mo. Inay, hindi kita kayang iwan. Uto anak, mahaba pa ang landas mo habang malapit na ang atin, matuto kang sumuko para sumulong ka. Matutong talikuran. Mukhang natauhan si Lance. Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral na sumuko maaari tayong sumulong. Oo, si Lance ay hindi maaaring sumuko ngayon, kung maaari lamang siyang matutong sumuko, walang pakialam sa lahat, iyon ay magiging mahusay, nang walang mga distractions, magagawa niyang sumulong ng mas mabilis. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Lance. Hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon. Sa sandaling pumasok si Lance sa retreat state, na maaaring kasing ikli ng 2 o 3 taon o kasing haba ng 7 o 8 taon, si Lance mismo ay hindi makontrol ang oras, at walang ibang mangiistorbo sa kanya. Sa pagkakataong ito, humigit kumulang 13 taon pa sa pag-iisa si Lance. Pagkaraan ng 6 na taon, si Lance ay 123 taong gulang. Ang kaharian ni Lance ay nawala mula sa 0 beses sa ika-4 na yugto ng Return to Void hanggang 6 na beses sa ika-4 na yugto ng Return to Void. 13 taon lamang ang naidagdag ng 6 na beses sa kabuuan ni Lance. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at nakitang natatakpan na siya ng isang layer ng alikabok. Siya mismo ay hindi alam kung gaano na siya katagal na nakaupo sa silid dahil ang kanyang mga iniisip ay nasa kaibuturan ng kanyang utak. Ngayon para kay Lance, ang normal na paglilinang ay hindi nakapakipakinabang, kailangan niyang bumuo ng malalim na mga layer ng kanyang utak para maging kapakipakinabang ang paglilinang. Ito ay talagang nasa isang tiyak na antas, kahit na ang paraan ng paglilinang ay tahimik na nagbago. Hinawakan ni Lance ang kanyang baba, 13 taon na hindi kumikibo at walang nag-aalaga sa kanyang balbas, natural lang na mahaba ito, maliban sa hindi pa maputi ang balbas ni Lance, ito ay isang itim na balbas. Ang itim na balbas ay nagpakita na ang katawan ni Lance ay hindi masyadong matanda, ito ay wala pang 60 taong gulang para sa isang ordinaryong tao. Tumayo si Lance at pinagpag ang alikabok sa kanyang katawan, pagkatapos ay itinulak ang pinto ng bato at lumabas. Nasa labas ng gate si Teizo. Sa sandaling lumabas si Lance sa pintong bato at dumating sa labas ng sekretong silid, may sumigaw na si Teizo ay nasa labas ng gate. Hindi nagtagal, maraming tao ang dumating mula sa lahat ng direksyon, na lahat ay pamilya at mga kaibigan ni Lance. Ang unang dumating ay sina Farish at Darwin. Ama. Pare. Busy silang dalawa sa pagtawag. Tumingin si Lance kay Farish, na tila nagbago ng maraming taon kumpara sa huling pagkakataon. Si Lance ay abala sa pagtatanong, Farish, gaano na ba ito katagal sa nakaraan? Ang asawa ni Farish, si Darwin, ay abala sa pagsasabing, 13 years. 13 years. Sabi ni Lance, may luhang umaagos sa gilid ng kanyang mata. Ama, ano ang nangyayari sa iyo? Si Farish ay abala sa paglapit upang tulungan si Lance. Tanong ni Lance, Lola mo, kailan ka umalis? Mga 3 taon pagkatapos mong isara ang gate. Sumigaw si Lance sa kalungkutan, Ina, ang aking anak ay hindi tapat.
Umiyak si Feresh, pare, huwag kang ganito. Nasa tabi niya kaming lahat noong tapos na ang oras ni Lola, at gusto naming makipagsapalaran na gisingin ka noon, ngunit hindi hahayaan ni Lola na may mang-istorbo sa iyo. Lumiwanag sa isip ni Lance ang isang larawan ng mukha ng kanyang ina, mula noong kakakilala pa lang ni Lance sa kanya, hanggang sa panahong sinamahan niya siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang mukha ng kanyang ina ay mula sa bata at maganda, tungo sa isang lantang matandang babae. Lumipad si Lance at dumiretso sa Royal Mausoleum. Isang sulyap lang si Lance, at hindi nagtagal, nakakita siya ng lapida mula sa Royal Mausoleum ni Noda, na libingan ng kanyang ina. Lumipad si Lance at lumuhad sa lapida na iyon. Ina, pinuntahan ka ni Cyrus, ngunit sa kasamaang palad, sa oras na umalis si Cyrus sa gate sa pagkakataong ito, 10 taon ka nang wala. Nakatanggap din ng 3 pagsamba mula kay Cyrus. Yumuko si Lance ng 3 beses ng mabigat. Ina, sa wakas ay mapipigilan mo na ang pagiging malungkot sa iyong sarili, at kapag pumunta ka doon, si tatay ay nasa tabi mo magpakailanman. Inay, magandang paglalakbay, pakikinggan ka ng aking anak, at hinding-hindi suko sa landas ng martial arts hanggang sa wakas. Bumalik si Lance sa bulwagan ng palasyo sa puntong ito. Nandito lahat ang mga kamag-anak ni Lance. Si Lance ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang katawan ay lumilipad patungo sa palasyo ng napakadali. Ama, Lolo, Lance, Kuya Lance. Napatingin ang lahat kay Lance. Tumingin si Lance at nakitang nandoon pa rin ang lahat maliban sa kanyang tiyahin, pati na rin si Mo at ang Flower Fairy na wala roon. Sinabi ni Lance, okay lang ba ang lahat? Fine fine. Tanong ni Lance, ang asawa ng aking guro, kumusta na siya? Sinabi ni Kuya Mason, huwag kang mag-alala, si Simon ay naninirahan pa rin sa nag-iisang pag-iisa sa bundok na iyon sa labas ng imperial na lungsod. Mabuti naman. At saka, naabot na ni Sina ang Peak Ascension Great Perfection, talagang ginawa tayong lahat ng hindi inaasahan ni Sina, sayang at huli na ang lahat para ibigay ang ating lakas hanggang sa tayo ay tumanda. Sabi ni second senior brother. Oh, I'll go and see Sina tomorrow. Where's Maximus and the Flower Fairy couple? Tanong ulit ni Lance. Nako, matagal na silang wala. Kailan? Medyo nalulungkot na tanong ni Lance na wala na rin ang mga magulang ni Thalia. Sa 2 at 3 taon pagkatapos ng iyong pag-urong, ayon sa pagkakabanggit, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, nang umalis si Maximus at ang kanyang asawa, may kasama siyang grupo ng mga anak at apo, kaya hindi siya pumunta ng mag-isa. Aba, mabuti naman. Nagtanong si Ben, Lance, anong kaharian ang narating mo sa oras na ito sa retreat? Sa gayon, ang iyong kaharian ay mga numero lamang sa amin. Hindi nagpigil si Lance, bumalik sa Void Stage 4 ng 6 na beses. 6 na tagumpay sa 13 taon, hindi masama, Lance, kailan ka papasok sa ika-5 yugto ng Return to Void? 5 yugto, ha? Hindi ko alam. Umiling si Lance. Ganap na nararamdaman ni Lance ang kanyang pagtawid sa ilog, ang hinaharap ay nakakalito, at ang mga alamat sa kasaysayan ay nagsabi na ang pinakamalakas na tao ay umabot sa ika-5 yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, ngunit walang paraan upang malaman kung ang alamat ay totoo o hindi. Tungkol sa pagkatapos ng Returning Void Stage 5, wala ng mga alamat dahil wala sa mga alamat ang umabot sa antas. Lolo, ako si Yanika. Hindi mo ba ako naaalala? Sa puntong ito, ang isa ay mga 16 na taong gulang. Yan Nika. Lance ay tumingin sa maliit na batang babae, medyo hindi makapaniwala, siya ay 3 taong gulang noon, ngayon siya ay 16 na taong gulang na malaking babae. Oo, ako si Yanika, pinakain mo pa ako ng mga pastry noong bata pa ako. Oh, Yanika, ang laki-laki mo na. Masayang ngumiti si Lance. Lolo, andyan pa po ako. Nandyan pa rin ako. 1 dosenang lalaki at babae ang lumabas, lahat sila ay mula sa henerasyon ng mga apo ni Lance, nasa pagitan ng kanilang mga teen at 30s.
Mabuti, lahat sila ay mabubuting bata. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yvonne, sige, Lance, sa labas lang ng hangganan, maupo at magpahinga, uminom ng tubig bago ka magsalita, 13 taon ka nang hindi kumakain o umiinom. Yaong mga apo na nasa teenager at 20s pa lang ay lahat ay namangha, si Lolo ay napakalakas, kaya niyang 13 taon na hindi kumakain at natutulog, si Lolo ay hindi na magagapi sa kanilang isipan dahil simula noong sila ay ipinanganak, si Lolo ang pinakamalakas na tao sa mundo. 1445. Tumango si Lance, naghilamos, nagpalit ng malinis na damit, ginupit ang kanyang mahabang balbas, at pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan na nang magising siya. Umalis si Lance sa Imperial City pagkatapos magising at pumunta sa isang bundok sa labas ng Imperial City. Dati, ang asawa ng guro ni Lance ay papunta sa bundok na ito para sa pag-iisa, at si Lance ay dumiretso sa isang kubo na pawid sa bundok. Sina Sensei. Ilang beses na tumawag si Lance, ngunit walang tugon mula sa asawa ng guro, itinulak ni Lance ang pinto sa kubo na gawa sa pawid, nakita lamang ang isang tala sa mesa ng kubo na gawa sa pawid, mukhang matagal nang naisulat ang tala. Na may patong ng alikabok dito. Ang sabi ng tala, mga alagad, hindi na kailangang pumunta pa sa nanay ng guro, wala na masyadong oras ang nanay ng guro, kunin mo ang iyong Panginoon, ang buhay na ito ay may mga alagad na tulad mo, ang ina ng guro ay labis na ipinagmamalaki, ang nais ng ina ng guro. Kayong lahat, sa susunod na buhay ay may kapalaran na gawin muli ang guro at mga alagad, ang buhay na ito upang magpaalam. Sina. Mabigat na ibinaba ni Lance ang tala, ang kanyang puso ay kumirot sa kalungkutan, si Sina ay wala na, hindi alam kung saan niya dinala ang kanyang Panginoon, sa madaling salita, ang buhay na ito ay palam. Sina, mag-ingat ka. Nabulunan si Lance at sinabi, sa buhay na ito, ang landas ng isa't isa ng guro at disipulo ay itinuturing na isang perpektong wakas, sa sandaling ito, sa isip ni Lance, isang eksena ang sumilay sa larawan ng pagkabata. Master at tiyahin ang pagpapalaki at pagtuturo sa kanilang mga kapatid, napakaganda at napakatamis. Bumalik si Lance sa palasyo na may mabigat na puso. Lance, kailan ka pa nagising, binisita mo ba ang asawa ng teacher mo? Bakit hindi mo kami tinawagan? Busy si kuya. Hindi na kailangan pa, umalis na si Shisame. Ano? Umalis na ba ang asawa ng guro? Hindi gaanong nagpaliwanag si Lance at iniabot kay kuya ang note na iniwan ni Xiniang para sa kanilang mga kapatid na dibisyon. Pagkabasa nito, napasigaw si kuya sa kalungkutan, at ang iba pang mga kapatid ay sumugod upang basahin ang tala ng poem mula sa kanyang asawa at umiyak din ng mapait. Ang grupo ng mga kapatid ni Lance ay nalungkot sa loob ng ilang araw dahil ang kanyang amo ay namatay, at ngayon kahit ang kanyang asawa ay nagpaalam na sa kanya. Ginugol ni Lance ang karamihan sa kanyang oras kasama ang kanyang mga asawa pagkatapos niyang umalis sa bansa, dahil, kapag natapos na ang habang buhay na kapalaran ng master at apprentice, pagkatapos, sa 10 o 20 taon, ang habang buhay na kapalaran ng mag-asawang kasama nila ay matatapos din. Habang silang lahat ay nabubuhay pa ngayon, upang magkasama, hindi para hanapin ang katapusan ng mundo, ngunit upang pahalagahan ang bawat minuto at bawat segundo. Pagkatapos noon, hindi nagugugol ni Lance ang lahat ng kanyang oras sa pag-iisa sa susunod na 20 taon, gugugol ni Lance ang lahat ng kanyang oras sa kanila, pati na rin ang kanyang mga kapatid, pagkatapos na maabot ang ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Si Lance ay may hindi bababa sa 130 taon na natitira sa kanyang buhay, at mayroon pa ring masyadong maraming oras para sa kanya upang mapag-isa sa hinaharap. Makalipas ang kalahating taon, si Lance ay nakatayo sa pasukan ng sikretong silid, ang kanyang mga kamag-anak ay nakatayo sa tarangkahan at pinapanood siyang pumasok sa sikretong silid. Pumasok ka at iwan mo kami. Nakangiting sabi ni Sally. Sinabi ni Lance sa lahat, magtiwala ka sa akin, lalabas ako kapag naabot ko ang ikalimang yugto ng Return to Void, hindi ito masyadong mahaba, pagkatapos ay sasamahan kita araw-araw at maglalakbay tayo sa buong mundo.
Mabuti. Pumasok si Lance sa silid sa harap ng mga mata ng lahat, at sa isang putok, bumagsak ang mga malalaking bato ng silid, ganap na nakaharang sa labas ng mundo mula sa silid. Upo si Lance sa sahig, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng inspirasyon si Lance at handang tumama sa 5th stage ng Returning Void, naniniwala siya na hindi ito magtatagal, kapag naabot na niya ang 5th stage ng Returning Void. Pagkatapos ng panahon, si Lance ang magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihang pag-iral sa kasaysayan ng sangkatauhan, at hindi na magiging alamat na may nakaabot sa ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang espiritu sa malalim na antas ng kanyang isip. Matapos makapasok sa malalim na antas, parang nakatulog sa gabi, ganap na hindi nakakakita ng anumang impormasyon mula sa labas ng mundo, isipin mo na lang kung sino ang nakatulog at nakakakita pa rin sa labas ng mundo habang natutulog sa malalim na antas. Matapos maabot ang maalamat na larangan ng martial arts tulad ng Lance, ang ordinaryong paglilinang ay hindi nakapakipakinabang, halimbawa, paglabas para sa pagsasanay o kung ano paman, o nakakaranas ng buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng tradisyonal na paglilinang ay hindi nakapakipakinabang, dahil ang ganitong uri ng tradisyonal na paglilinang ay pinasisigla lamang ang ibabaw na layer ng utak, posible pa rin kapag ito ay mahina, ngunit ngayon ang ganitong uri ng kaharian ay kapakipakinabang lamang kung pumasok ka sa malalim na antas ng utak. Hindi alam ni Lance kung gaano ito katagal, ngunit siya ay nasa malalim na mga layer ng kanyang utak na para bang isang computer ang tumatakbo, at sa ganitong estado, ang kanyang pisikal na pagkonsumo ay ganap na zero, kaya hindi na niya kailangang kumain o uminom ng tubig at hindi mapapagod. Sa ibang mundo mayroong isang alamat ng isang Dharma Master na nakaupo sa isang kuweba habang ang mukha ay nakaharap sa dingding sa pagmumuni-muni sa loob ng 9 na taon na hindi kumakain o umiinom at hindi gumagalaw. Marahil iyon ang Dharma Master ay ang estado na kinaroroonan ni Lance ngayon. Siyempre, ito ay isang alamat lamang mula sa ibang mundo. Sa wakas, pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Si Lance ay ganap nang nakapasok sa ikalimang yugto ng pagbabalik na walang bisa. Pagkatapos ng paghakbang sa Return Void Stage 5, si Lance ay nagbigay ng mas kakaibang pakiramdam, na parang may napaka-divine na pakiramdam. Ang balat sa kanyang katawan ay naglalabas ng di nakikitang liwanag, isang di nakikitang liwanag na hindi nakikita, ngunit mararamdaman ito ng isa, at pagkatapos ay bumangon sa loob niya ang isang hindi sinasadyang pagnanasa na samamba. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Ang maalamat na ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, naabot ko na ito ay talagang isang ganap na kakaibang karanasan, ang bawat galaw ay napakalakas, na parang kahit ang hangin ay malinaw na nakikita. Ngumiti si Lance, sa sandaling ito, bagaman hindi lumabas si Lance sa secret room, naramdaman na ni Lance na sa labas ng secret room, may 2 gwardya na nakabantay doon. Ang ganitong uri ng kahangahangang pakiramdam. Lumabas si Lance sa secret room. Ang mga bantay sa labas ay sumigaw, si Sun Ancestor ay nasa labas ng gate, si Saint Ancestor ay nasa labas ng gate. Sinabi ni Lance, sige, tumigil ka sa pagsigaw, kung nasa labas ka ng gate, nasa labas ka ng gate, ano ang sinisigawan mo? Oo, sagradong Ancestor. Ang gwardya na iyon ay galit na ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, si Lance ay halos parang Diyos sa kanyang paningin. Sa ngayon, naramdaman ni Lance na maraming tao ang lumilipad patungo sa kanyang direksyon sa lahat ng direksyon. Sa huling paglabas niya ng gate, hindi niya ito naramdaman, ngunit sa pagkakataong ito nang marating niya ang ikalimang yugto ng pagbabalik sa void para lumabas ng gate, naramdaman niya ito. Phew! Gumalaw ang katawan ni Lance, at halos sa isang kisap mata, nakarating siya sa ilalim ng ambi ng palasyo. Sinabi ni Lance sa mga taong lumilipad palayo sa palasyo, hindi na kailangang pumunta doon, nakabalik na ako. Lance, ikaw? Hindi ka ba lumabas ng gate? Nagulat si Elsa, nang marinig ni Elsa si Lance na lumipad patungo sa likod na silid ng bundok pagkalabas ng gate,
ngunit sa sandaling lumipad siya ay hindi malayo sa himpapawid, narinig niya si Lance na nagsabi sa ilalim ng mga ambi ng palasyo na hindi na kailangang tumawid, ito ay masyadong mabilis. Bumaba ang mga tao at tumayo sa ilalim ng mga sulok ng palasyo. Tumingin si Lance sa karamihan, lahat ay mas matanda kaysa dati. At tumingin din ang lahat kay Lance, tumayo sila sa harap ni Lance, parang nakaluhod sila, hindi nila alam kung bakit ganito ang nararamdaman nila, parang si Lance ay nagbubuga ng banal na ningning sa lahat, parang isang bodhisattva. 1446. Tanong ni Lance, bakit ganyan ang tingin sa akin ng lahat? Tahimik ang lahat. Husband, you're giving us a wonderful feeling right now, parang hindi na tayo magka-level. Not on the same level. How could it be? I'm still just a mortal. My body is still just a physical mortal, walang pinagkaiba, siguro, dahil naabot ko na ang returned void 5th stage, invisibly. Nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kamahalan. Brother Lance, nakapasok ka na sa returning void 5th stage. Ang 5th senior brother ay abala sa pagsasabi. Manam. Tumango si Lance. Wow! Bumabalik sa void 5th stage. Ibinuko ng lahat ang kanilang mga bibig, ang maalamat na antas na naabot ng isang tao ito ay halos ang limitasyon na hindi maabot ng mga tao, ngunit, naabot na ito ni Lance. No wonder it feels like standing in front of you, all want to kneel down and worship you, kaya naabot mo na ang maalamat na return to void stage 5. Ito sa mundo. Mabuti. Tumango si Lance. Naabot ni Lance ang ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, ito ay pag-aari ng buong mundo, ang pag-unlad ng buong sangkatauhan sa landas ng martial arts, ito ay napakalawak. Nagtanong si Lance, sa pagkakataong ito, ilang taon na akong nag-iisa. Ngumiti si Kuya, 10 years, buti na lang nasa labas ka, o hindi nakita makikita. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nakatingin sa kanyang kuya, sa katunayan, si Kuya ay puno ng puting buhok at napakatanda na tila nawala sa kanyang paningin ang kanyang kabataang hitsura. Kuya, malapit na ba ang araw ng pagtutuos mo? Oo, Kuya senior 145 years old na ako, kailangan ko munang mauna, pero kontento na akong makita kang tumuntong sa void returning 5th stage sa buhay ko, mga kapatid, magiging isang kuya sa kabilang buhay, hahaha. Ang pangalawang senior na si Brother Simon ay nagsabi, Kuya, hindi ka papatay, maaari ba nating huwag munang pag-usapan ito ng madalian, paano kung ibababa mo ang tawag bukas at hindi ka man lang umabot sa return to void stage 5 pagdiriwang ni Master Brother Lance? Hindi naman, magiging trahedya iyon. Hahaha. Tumawa ng malakas ang mga nakatatandang kapatid ni Lance. Napabuntong hininga na lang si Lance. Gayunpaman, hindi na kailangang maging sentimental, bilang isang mortal, ang isa ay dapat mamatay, walang mortal ang maaaring maging exception. Bagamat si Lance ay nakatungtong na ngayon sa ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, mamamatay pa rin siya sa katandaan balang araw, ito ay sandali na lamang. Wala sa mga nakatatandang kapatid ni Lance ang pinalad na makatuntong sa mas mataas na kaharian, kaya hindi maiiwasan ang isang malaking edad. Pagkatapos noon, alam ng buong Imperial City ng Great Martial Empire ang tungkol sa pagtungtong ni Lance sa ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Sa araw na ito, ang buong lungsod ay napuno ng mga paputok, at sa buong imperial na lungsod, nagpatuloy ang tunog ng mga paputok. Napakasayang pangyayaring ito. Mabuhay ang aking emperador. Binabati kita sa banal na ninuno sa paghakbang sa 5 yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, na naging pinakamaraming tao kailanman. Sa palasyo ng imperial, ang lahat ng mga courtier sa lahat ng laki, makapangyarihan man o mahina, gumagawa man ng aktwal na trabaho o nakabitin sa kanilang mga pangalan, ay dumating sa palasyo ng hindi ipinaalam upang magbigay ng kanilang paggalang sa kanyang kabanalan. Dumating din si Lance upang gumawa ng exception at ipinatawag ang lahat ng naruroon. Lahat kayo magka-level.
Pagkatapos ng pulong sa korte, inihayag ng maharlikang pamilya ng Sherman na ang buong Great Marshall Empire, lahat ng mga tao nito, ay nabawasan sa loob ng 3 taon, at isang malaking amnestya, kasabay nito, pagkatapos ng kalahating taon, isang buwang engranding pagdiriwang ang ginanap upang ipagdiwang ang banal na ninuno ng Sherman clan, si Lance, na tumuntong sa 5 yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Siyempre, ang selebrasyon ay natural na gagawin ng angkan ng Sherman, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Lance, higit sa lahat na magpakita sa panahon ng pagdiriwang. Sa susunod na ilang buwan, araw-araw na sinasamahan ni Lance ang kanyang mga asawa, pagkatapos ng lahat, ang oras sa kanila ay limitado, at bawat segundo ay kailangang pahalagahan. Si Lance ay 133 taong gulang, at karamihan sa kanila ay halos magkasing edad, maliban kay Elsa na 4 na taong mas matanda, pagkatapos ay naroon si Wendy na 23 taong mas bata at 110 taong gulang sa taong ito, at panghuli si Mira na ay 30 taong mas bata at eksakong 103 taong gulang sa taong ito. Unang kita ko pa lang sa kanya, akala ko magandang ideya na kasama ko siya sa kwarto, pero hindi ko alam na nandoon siya. Ang buhay na ito ng isang tao, upang sabihing maikli, hindi mahaba, lahat tayo ay nararamdaman, walang kamalay-malay, ang buhay na ito ay tapos na, ang mga kabataan, na parang matingkad pa rin. Noong bata pa ako, lagi kong iniisip na napakahaba ng buhay ko, at kapag matanda na talaga ako, nalaman kong bigla na lang itong natapos. Kaya ang pinakadakilang payo ng bawat matandang lalaki sa mga kabataan ay pahalagahan ang bawat araw, huwag isipin na ang isang buhay ay mahaba, ngunit talagang napakabilis. Nang gabing iyon, dumating si Lance sa silid ni Mira. Bagamat si Lance ay 133 taong gulang at mukhang isang matandang lalaki, ang katawan ni Lance ay hindi lanta at payat gaya ng uri ng tao na mamamatay sa katandaan. Sa 12 asawa ni Lance, si Mira lamang ang kasalukuyang itinuturing na nasa katanghaliang gulang, kaya si Lance ay nananatili sa Mira ngayong gabi. Gabi na, humiga si Mira sa mga bisig ni Lance at sinabing, "Asawa, hindi ko inaasahan na mahigit 130 taong gulang ka na at napakalakas mo pa rin." Oh! Tumawa ng walang salita si Lance at sinabing, "Mira, nag-iisa ako sa nakalipas na ilang dekada, talagang mahirap para sa iyo. Ano bang pinagsasabi mo? Ang iyong pinakamahusay na kabataan ay malapit nang lumipas. Tapos na, pero sa tingin ko ang pinakapinagsisisihan mo ay si Linda, di ba?" Linda. Yung babae, kasing edad lang ng anak mong si Farish, 70 lang siya ngayong taon, at hindi mo siya asawa, nakalimutan na niya lahat sa sulok, pero siya, hawak ka pa rin niya hanggang sa kamatayan, na sumusunod. Ang kanyang tungkulin, talagang nakakasakit ng pusong panoorin. Nako, syempre kinuha ko siya bilang isang babae, anong pagkakamali, matanda na ako at bata pa siya. Puntahan mo siya ngayon, Panginoon, ngayong gabi, at huwag mo siyang hayaang matulog ng mag-isa, sapagkat hindi kami ang higit na nangangailangan sa iyo ngayon, kundi siya. Ito. Pumunta ka. Sige. Tumango si Lance at kinailangang umakyat sa kama, tila talagang labis na ikinalulungkot ni Lance si Linda, isang babaeng kinuha siya bilang isang babae mula noong siya ay 19 na taong gulang, at pagkatapos ay ngayon na siya ay 70 taong gulang, si Lance ay nakasama niya sa kabuuan na wala pang 20 beses, gayunpaman ay tumyupad siya sa kanyang tungkulin, palaging pinapanatili ang pangalan ng babae at hindi kailanman lumalabag sa mga patakaran, na ginagawang hindi ito makita ng mga asawa ni Lance. Sa ngayon, sa isa sa mga mansyon, si Linda ay nakatayong mag-isa sa harap ng bintana, nakatingin sa buwan sa kalangitan, at mapait na ngumiti sa loob, si Lance ay nasa labas na naman ng gate. Sa kasamaang palad, ngunit nakalimutan na may isa pang babae na naghihintay para sa kanya. 1447. Sa sandaling malungkot si Linda at isasara na sana ang bintana, biglang may lumitaw na tao sa labas ng bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Linda ang isang taong nagmumulto sa kanyang mga panaginip na nakatayo sa labas. Lolo. Abalang binuksan ni Linda ang pinto at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance.
Ngumiti si Lance, gabi na, bakit gising ka pa? Yunek, ako. Sige, huwag mo na akong tawaging Yungang, tawagin mo akong asawa, at opisyal na pakasalan ka sa ibang araw. Ah! Ano, ayoko. Hindi, gustong-gusto ng concubine ko, sobra. Hindi maitago ni Linda ang pananabik at sinabi. Buti naman kung nagustuhan mo, tara na, gabi na, tulog na tayo. Kami. O ano? Akala ko pupunta ako para saan? Asawa. Tuwang-tuwang tumalon si Linda sa mga bisig ni Lance at pinigilan siya ni Lance sa kanyang mga bisig at pumasok sa silid. Si Linda, na hindi biniyayaan ng kanyang benefactor sa loob ng ilang dekada, ay nakakuha muli ng isda at tubig ngayong gabi, at halos buong gabing nagpuyat ngayong gabi. Huwag tingnan ng Lance 133, hindi maikukumpara sa kanya ang 10 young adult, malapit sa madaling araw, niyakap ni Lance ang isang Linda at humingi ng paumanhin, pinaghintay kita nitong mga taon. Asawa, ito ang dapat sa aking asawa, kahit nakalimutan na ako ng asawa, ako pa rin ang iyong asawa. Hindi na magiging concubine, ika-13 asawa ko na. Aha. Sige, hindi pa masyadong maaga, lumabas tayo para sa morning practice at tingnan natin kung gaano kahusay ang iyong espada. Ma'am. Nagmamadaling umakyat si Linda, ngunit medyo nanghina ang kanyang katawan, inaalala ang pagsubok ng gabi. Si Linda ay nasa 70s na ngayon, ang kanyang martial arts realm ay umabot na sa mga unang yugto ng Pikdeng, kahit na hindi ito outstanding, ngunit ito ay possible pa rin, ang dahilan kung bakit hindi malakas ang kanyang late outburst ay malamang na may kaugnayan kay Lance, isang babaeng nagbabantay sa isang lalaki at hindi nakuha ang kanyang pangangalaga, nakakapagtaka na hindi naapektuhan ang kanyang kalooban. Sina Lance at Linda ay nagpractice buong umaga at nauwi sa almusal ng magkasama. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan na siyang makikita mo sa website. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Lance kay Linda, Tara, mula ngayon, lumipat sa aking lugar, hindi ko isasara ang pinto sa susunod na 20-30 taon, mananatili ako sa inyo hanggang sa inyong lahat. Maabot mo ang katapusan ng iyong buhay, pagkatapos, ako'y magpapatuloy. Manam. Bumalik si Lance sa kanyang lugar kasama si Linda, kasama ni Lance ang lahat ng kanyang asawa. Si Elsa ay nagdidilig ng mga bulaklak sa looban at tumangala upang makita si Lance na naglalakad kasama ang isang magandang babae, at hindi niya maiwasang mapangiti. Elsa, anong niningiti-ngiti mo dyan? Wala naman. Malamang nahulaan ni Lance na marahil ay medyo kakaiba na makita si Lance, isang kalahating matandang lalaki, na may hawak na magandang babae na bata pa ang hitsura, ang drawing na ito ay medyo kakaiba. Gayunpaman, kahit na si Lance ay kalahating matanda sa hitsura, siya ay mas bata kumpara kay Elsa, si Elsa ay isang tunay na maputlang matandang babae, sa loob ng 5 o 6 na taon, ang kanyang malaking araw ay darating, at siya ay walang alinlangan unang isa na magkaroon ng kanyang malaking araw. Elsa, sa mga susunod na araw, dadalhin ko ang lahat sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon bang kahit saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lance, kung hindi ka maglalaan ng oras sa kanila, ikaw ay wala akong pagkakataon mamaya. Umiling si Elsa at sinabing, isang matandang buto, wala na akong ganang maglakbay. Pagkalipas ng 6 na buwan, matagumpay na nagdaos ng selebrasyon ang maharlikang pamilya ng Sherman para kay Lance, at sa buong mundo, hindi mabilang na makapangyarihang tao ang dumating upang sambahin si Lance, ang pinakamalakas na returning void stage 5 sa kasaysayan ng tao. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagdiriwang. Umalis ang malaking kapatid ni Lance na si Mason. Iniutos ni Lance na isagawa ang isang mapagbigay na libing. Sa harap ng libingan ng kanyang malaking nakatatandang kapatid, bumantong hininga si Lance, Kuya, magandang paglalakbay. Big Senior Brother, maghintay pa ng ilang taon, pupunta kaming lahat para samahan ka maliban kay Senior Brother Lance. Sabi ni Second Senior Brother Simon. Sabi ni Lance, siguro sa 100 dekada, darating din ako para samahan ka.
Imbes na magdalamhati, lahat ay nagbiro sa puntod ni Kuya, na para bang lahat ay napanatag ang isipan. Marahil ay dahil bago namatay si Kuya, mahilig din siyang magbiro, at kahit sa kanyang libing ay napaka-relax ng kapaligiran. Pinlano ni Lance na gugulin ang susunod na ilang dekada na samahan ang lahat ng kanyang asawa sa buong mundo, ngunit sa kasamaang palad, wala na sa kanila ang gustong maglakad-lakad. Ang unang dahilan ay dahil matanda na talaga sila at walang ganoong uri ng puso. Ang pangalawang dahilan ay gusto nilang lahat na makaligtaan ang kanilang mga anak na lalaki at apo, at gustong makita sila araw-araw sa huling yugto ng kanilang buhay. Iginalang ni Lance ang kanilang desisyon. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 7 taon na ang lumipas. Sa loob ng 7 taon na ito, walang pag-unlad ang kaharian ni Lance dahil hindi siya nag-practice kahit isang araw at tuluyang nakalimutan ang pagsasanay sa martial arts. Sa wakas ay narating na ni Elsa ang katapusan ng kanyang buhay. Sa isang silid, nakasandal sa kama ang isang mapatla at lantang matanda na may mahinang hininga. Umupo si Lance sa yulunan ng kama, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Elsa. Dahil mas bata pa si Lance, para itong isang lola at apo, at ganap na imposibleng sabihin na sila ay mag-asawa. Lance. Elsa, ano pa ang sasabihin mo, sabihin mo na. Mahinang sabi ni Lance. Salamat sa pagsama sa akin sa buhay na ito. Ako ang nagpapasalamat sa pagsama mo sa akin sa buhay na ito, huwag kang mag-alala, hindi ako dapat magkaroon ng pagkakataong malampasan ang mga mortal, pagkatapos ng 100 taon, darating ako para samahan ka. Hindi, ayoko. Sabi ni Elsa sa mahigpit na tono. Nako, sa mundong ito, wala pang mortal na tumuntong sa kawalan, ang mga tao noong sinaunang panahon, ang kanilang mga talento ay higit na makapangyarihan kaysa sa atin, walang sinuman noong panahong iyon, ngayon ako, sigurado ako, wala rin akong pagkakataong iyon, isang hakbang lang ang kaya kong gawin sa bawat pagkakataon. Napuno ng kalituhan ang mga mata ni Lance, hindi rin niya alam kung gaano kalayo siya sa paghakbang sa void sa ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang bisa. Lance. Well, nandito na ako. Nilalamig ako. Ayos lang, hahawakan kita. Kinandang ni Lance si Elsa sa kanyang mga braso. Lance, I miss my parents so much. I didn't get to go back to that world to see them one last time over 100 years ago, I really miss them. Maasim na ilong na sinabi ni Lance, I'm sorry, kasalanan ko ang lahat, ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito, kaya hindi mo na nakita ang iyong mga magulang at kamag-anak, pasensya na. No, it's not your fault. It's our choice. But I will soon be able to meet my parents, sister, grandparents, all my family members. 1448 Elsa, Mami miss kita? Magpakailanman, asawa ko, si Elsa. Wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. Sa oras na ito, biglang nagkalat ang matanda, manipis at walang laman na mga kamay ni Elsa. Hindi siya binitawan ni Lance, isang linya ng luha ang tumulo at sinabing, magpakailanman, magpakailanman. Matagal na niyakap ni Lance si Elsa, hinalikan siya sa noo, at sinabing, magpahinga ka, ang buhay na ito, para sa akin, alang-alang sa mga bata, pagod ka rin, naway sa kabilang buhay, kaya pa natin. Magkita muli, magmahalan, magmahalan. Binuksan ni Lance ang pinto ng silid. Sa labas ng silid, isang grupo ng mga tao ang nakatayo doon, maliban kay Sally, Bella at ilang iba pa, ang iba pa sa kanila ay mga anak at apo. Si Kyle ay abala sa pagtatanong, Ama, kumusta ang aking ina? Si Kyle ay halos 70 taong gulang na ngayon, at hindi na siya ang batang hindi matalino, at si Kyle ay lolo na rin. Ang anak ni Kyle, na nagsilang ng isang anak na lalaki, sina Lance at Elsa, ay parehong naging lolo at lola sa tuhod. Sinabi ni Lance, dumating na ang oras ng iyong ina, ilibing ng makapal ang iyong ina. Ah, inay. Sumigaw si Kyle. Lola. Ang lahat ng mga anak ni Kyle ay umiyak at lumuhad sa pintuan. Tahimik na umalis si Lance.
Isinara ni Lance ang pinto sa kanyang silid at nanatiling mag-isa. Ang paggunita sa nakalipas na daang taon ay parang panaginip, mabilis, ngunit mahaba. Pagkalipas ng ilang araw, makapal na inilibing ni Kyle ang kanyang ina, si Lance ay hindi nagpakita sa libing dahil hindi siya lumabas ng silid sa loob ng ilang araw, at nanatiling nakakulong sa silid. Buhay, katandaan, karamdaman at kamatayan, ito ay isang likas na katangian ng tao na naiintindihan ng sinuman, ngunit hindi talaga makita sa pamamagitan ng pagdating sa wakas. Knock knock. May kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Dahan-dahang pumasok si Sally. Lance. Sally, anong ginagawa mo dito? Okay ka lang ba? Akala ko nakita mo na ang buhay at kamatayan, hindi ko akalain na wala ka pa pala, ganito ka pala, anong gagawin natin sa loob ng ilang taon kapag turn na natin sa malaking deadline, napakagaan ng pakiramdam mo sa akin. Nabulunan si Sally. Walang buhay ang mga mata ni Lance at sinabing, huwag mo nang sabihin ang salitang great limit, please. Lance, sinabi sa iyo ng nanay mo na kailangan mong harapin ang buhay at kamatayan at isuko ang lahat bago ka talagang sumulong. Ayokong umaban, gusto ko lang na wala sa inyo ang iwan ako. Minsan, galit na galit ako sa sarili ko, bakit kailangan kong bumagsak sa ikalimang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, bakit kailangan kong mabuhay ng ganito? Mas matagal kaysa sa iyo, bakit hindi ko hinayaan na magkaroon din ako ng isang malaking limitasyon sa oras na ito, upang tayong lahat ay masayang magpaalam sa buhay na ito ng magkasama. At kapatid na sumama sa akin sa buong buhay ko. Asawa, masyado kang sentimental, kung sino pa man, sa edad mo na sila, matagal na silang walang conjugal feelings, lahat sila ay tinitingnan lang nila ang sarili nila at iilan lang ang gustong mabuhay. Marami pang taon. Sally, lumabas ka muna, iwan mo ako. Asawa, kailangan mong pag-isipan ito, hindi tulad ng namatay si Elsa sa kalagitnaan ng kanyang buhay, hindi rin siya nagkasakit, hindi rin siya pinatay, natural na katandaan, ito ay isang masayang kanapan, ayon sa mga patakaran ng kabilang mundo, ang katapusan ng buhay. At isang masayang kaganapan. Husband, then have a good quiet life, don't let us worry, or in a few years, hindi rin tayo aalis na masaya. Umalis si Sally sa silid. Sabay hirit ni Lance. Ito sa isang uri ng kawalan ng kakayahan sa kapalaran. Nagtaka si Lance, sino sa mundong ito, hindi, sa universo, ang nag-utos na ang mga tao ay mamamatay kapag sila ay tumanda. Sino ito? Sino ang nagtakda ng mga patakaran, sino ito? Umungol si Lance, balang araw, gusto ko ang langit na ito, ako na ang mamamahala mula ngayon, gusto ko ang lahat ng alituntunin ng langit at lupa, na ginawa ko, Galit, ayaw na umungol si Lance. Ngunit, sa susunod na sandali, hahaha. Naging katawa-tawa na naman si Lance, isa lang siyang mortal, at gusto niyang gawin niya ang mga patakaran ng langit at lupa, hindi alam ni Lance kung matatawa siya. Sa kanyang sarili, o sa langit at lupa. Hindi alintana kung mayroon o wala talagang mga gumagawa ng panuntunan ng langit at lupa sa mundong ito. Ina, ayos lang ba si tatay? Sa pintuan, nagtanong ang isang babae, ang babae ay ang ipinanganak na anak ni Sally, si Ferdinand, na narinig lang ang chismis ni Lance at hindi lang nag-aalala. Ayos lang, umalis na ang tita Elsa mo, hindi pwedeng magdahan-dan ang tatay mo saglit. Ganito siya, nakakapag-alala talaga, sa loob ng ilang taon, kapag wala na tayong lahat, anong gagawin niya, sayang, nakakagaan ng loob ko. Ina, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Namumula ang mga mata ni Ferdinand. Ferdinand, alis na tayo, huwag mong abalahin ang iyong ama, ilang araw na lang ay maayos ka na. Hindi lamang si Sally, kundi pati na rin si Bella, Leslie, Brenda, lahat sila ay nakaramdam ng pag-aalala nang makita nila si Lance na nananatili sa kanyang silid ng ilang araw. Ngayong wala na si Elsa, si Lance ay labis na nalungkot, kung aalis silang lahat, gaano kasakit ang mararanasan ni Lance, hindi ba talaga siya mababaliw?
Kapag iniisip ito, lahat sila ay umiyak ng tahimik, napupuot kung bakit ang kanilang talento ay napakababa, kung bakit hindi sila makapagsanay ng ilang patong ng martial arts at mabuhay pa ng ilang taon. Hindi gumaling si Lance sa loob ng ilang araw gaya ng inaasahan ng lahat. Ang sakit na dulot ng pag-alis ni Elsa sa puso ni Lance ay sadyang hindi sapat. Hindi kayang harapin ni Lance ang katotohanan na sa loob ng ilang taon, Sally, Bella, Leslie, Brenda, at kung ano pa ang gagawin nila kapag tapos na ang kanilang oras. Naramdaman ni Lance na siya ay nababaliw, talagang nababaliw. Kaya't sa mga araw na ito, madalas na isumpa ni Lance ang langit at ang lupa. Sa kasamaang palad, sa harap ng langit at lupa, si Lance ay isa lamang insekto. Kung gusto mong mabuhay ka, mabuhay ka, kung gusto mong mamatay ka, mamamatay ka. Ang mga tuntunin ng langit at lupa, sino man ay dapat mamatay sa katandaan, hanggat ang mga taong naninirahan sa pagitan ng langit at lupa na ito, walang sino man ang maaaring gumawa ng mga exception, anong walang kamatayang table tas ang umutot lahat sa harap ng mga alituntunin ng langit at lupa, lahat ay dapat sundin. Masasabi mo rin, ang mga batas ng kalikasan. Unless, the laws of nature, by your word. If you say let the water flow higher, it will flow higher. If you say it rains without thunder, then it doesn't thunder. If you say spring doesn't usbong, then hindi ito umuusbong. Makalipas ang kalahating buwan, nabalitaan ni Lance na umalis si Xavier, at si Lance, sa mga araw na ito, ay labis na nagdalamhati na hindi man lang niya pinuntahan siya sa deadline ni Xavier. Naawa si Lance kay Xavier. Si Lance ay gumugol ng isa pang taon sa mapanglo na kalagayang ito. Ngunit, kung ano ang dapat dumating, hindi maaaring takasan. Isang araw makalipas ang isang taon, madaling araw, nakatanggap si Lance ng balita. Si Ben ay namamatay. Sa isang kisap mata, dumating si Lance sa bahay ni Ben. Sa ngayon sa silid ni Ben, mayroong isang grupo ng mga anak na lalaki at babae na nakaluhod sa harap ng kama, lahat ng mga anak ni Ben, mga apo at apo sa tuhod. Ang isang malaking grupo, 12-dosenang sa kanila, at si Ben ay namumaklak na. Pumasok si Lance. Nang makita ni Ben si Lance, bahagya siyang ngumiti, "Old friend, nandito ka, salamat sa pagpunta mo para makita ako." 1449. Nagmura si Lance, "Ben, ikaw na anak ng babae, saan ka pupunta nang nagmamadali?" "Haha, Lance, magaling kong kapatid, sa susunod na buhay ko, magkita ulit tayo." "Sa susunod na buhay ko, hindi kita gustong makilala." Sabi ni Lance. "Hindi ako naniniwala doon. Kayong mga tao, nangako kayong sasamahan ako sa daan, bakit nagmamadali kayong umalis?" "Pasensya na, mahirap suwian ang utos ng langit, gusto ng hari ng impyerno na mamatay ako sa ikatlong shift, na naglakas loob na panatilihin ako hanggang sa ikalimang shift." "Yama. May yama ba talaga?" "Well, one day, ipaghihiganti kita sa mismong pagwawakas sa kanya." "Haha, salamat." Bahagyang ngumiti si Ben. Lalong lumapot ang paghinga ni Ben, parang isda, na pilit huminga sa dalampasigan na walang tubig, ngunit, hindi nagtagal, bigla na lang itong hindi na makalaban at tuluyang lumuwag. Ikinalat ni Ben ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mga mata ni Lance. Tahimik na sinabi ni Lance, "Aking kapatid, tayo ay magiging magkapatid muli sa kabilang buhay." Bumalik si Lance sa palasyo na pagod ang katawan. Hindi dumalo si Lance sa libing ni Ben, ano ang silbi ng pagpunta sa libing kapag wala na ang mga tao? Hindi nagtagal, ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Lance, si Simon, ay nakakalat din. Pagkatapos, ang ikatlong nakatatandang kapatid na lalaki, ang ikaapat na nakatatandang kapatid na babae, ang ikalimang nakatatandang kapatid na lalaki, si Benny, lahat sila ay sunod-sunod na namatay. Naiwan ang isang grupo ng kanilang mga inapo, hindi sila nag-iisa, marami pang mga inapo ang nakakakita sa kanila.
Bumalik si Lance mula sa libing ng huling Benny, ang kanyang katawan at isipan ay walang katumbas na pagod, ang kanyang mga tainga ay tila naririnig ang pag-iyak ng mga anak at apo ni Benny, pati na rin ang tunog ng mga hampas na gong at tambol, ngunit iyong tunog, sa bawat tunog na pumapasok sa tainga ni Lance, ang puso ni Lance ay lumalamig ng kaunti. Dati, iilan pa ang magkakapatid, magkakaibigan na nagiinuman at nagkukwentuhan, pero ngayon, wala na. Ang buhay ay parang isang dula, pagkatapos ng dula, lahat ay nagkalat, at ang buhay ay nagwakas. Si Lance ay nag-iisa, nakaupo sa tahimik na malalim na bulwagan ng palasyo na walang ni isang ingay, hindi alam kung gaano na siya katagal doon, at ang kalungkutang ito ay tila nagpalamig ng hangin sa buong palasyo. Alam ni Lance, hindi iyon ang pinakamasamang oras na naroon. Dahil marami pa ring mga tao na hindi kayang harapin ni Lance na malapit ng magkaroon ng kanilang malaking oras. Mula pa noong grand deadline ni Elsa, si Lance ay hindi nang ahas na harapin ang araw na ito, sadyang paralisahin ang sarili para makalimot, ngunit habang lalo niyang naparalisa ang sarili, mas naging malinaw ang kanyang puso. Umupo si Lance sa palasyo ng matagal at mahabang panahon, nakaupo hanggang sa natatakpan ng alikabok ang kanyang katawan. Isang araw lang, may babaeng tumatakbong balisa. Ama, ama. Ang taong tumakbo ay si Ferdinand. Si Ferdinand ang unang anak na ipinanganak kay Sally. Tila naintindihan ni Lance nang makita niya kung gaano kaitikot si Ferdinand, si Lance ay narito hanggang sa natatakpan siya ng isang layer ng alikabok at hindi siya nang ahas na harapin ito, ngunit gaano man siya kalakas na humarap. Ito, sa wakas ay dumating na. Hindi na hinintay ni Lance na magsalita si Sherman Bell, ang buong tao ay naiwan na may isang string ng after image, na wala sa lugar, ang hangin ay nagtaas ng linya ng alikabok. Ilang sandali pa, dumating si Lance sa silid ni Sally. Mayroong isang malaking grupo ng mga tao sa silid ni Sally. Paos ang boses ni Lance habang sinasabi niya, lahat kayo, lumabas. Lumabas sa pinto ang grupo ng mga bata at apo. Tumingin si Lance kay Sally, at bagamat hindi na niya nakikita ang hitsura nito noong bata pa siya, ang hitsura niya noong bata pa siya ay nakaukit pa rin sa puso ni Lance. Tumingin si Lance kay Sally, at tumangala din si Sally kay Lance. Nabulunan si Lance, bakit mo ginagawa ito sa akin? Asawa. Iniabot ni Sally ang kanyang kamay. Si Lance ay abala sa paghawak sa kamay ni Sally. Sinabi ni Sally, asawa, huwag kang ganyan, labis akong nag-aalala kapag ganito ka. Buhay, katandaan, sakit at kamatayan, ito ang natural na batas, kahit na ang mga immortal ay hindi maiiwasan ito, asawa, promise me, mabuhay ka ng maayos, huwag kang mabubulok para sa atin, okay? Ayoko, hindi ko kaya. Umiiyak si Lance, na parang walang mali, hindi niya magawa. Asawa, nakikiusap ako, nag-alala ako noong huling pag-alis ni Elsa, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw talaga, paano mo ako mapapaalis ng may kapayapaan ng isip? Bulong ni Lance. Asawa, ay pangako mo sa akin. Marahil naubusan ng langis, natapos ni Sally ang kanyang huling pag-iyak, ang kanyang katawan ay ganap na nauubusan ng enerhiya, ang kanyang buhay ay ganap na tinapos. Sally, woohoo! Niyakap ng mahigpit ni Lance si Sally sa kanyang mga bisig at umiyak sa kalungkutan. Pagkatapos ng kamatayan ni Sally, si Lance ay naupo ng mag-isa ng higit sa 10 araw. Katulad nito, sa loob lamang ng 1 taon at kalahati, lahat ng mga taong nakaabot sa deadline ay wala na. Ang puso ni Lance ay namumula na. Nariyan ang grupong ito ng mga tao na magkakilala mula noong sila ay mahina, mula sa kabilang mundo, hanggang sa isang ito, at pagkatapos noon lahat ay namulaklak sa mundong ito, na may mga anak at apo. Sa wakas, ang kanta ay nagtatapos, at ang kurtina ay bumagsak sa lahat. Tila sila'y naparito sa mundong ito, para lamang magkita ng nagmamadali at pagkatapos ay magkalat. Ngayon, si Sarah at Ivan na lang ang natitira sa mga nagmula sa kabilang mundo.
Gayunpaman, mahigit 140 taong gulang na rin si Sarah, at kahit na naabot na ng kaharian ni Sarah ang huling bahagi ng Dengfeng, sa kasamaang palad, tumigil na ito sa pagsulong. Si Yvonne, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang nangyayari, dahil ang maskara niyang iyon ay pinalitan ng malakas na lalaki na iyon, ang kanyang martial arts realm ay hindi masyadong umunlad, at ang dahilan kung bakit siya nakabasag. Hanggang sa kasalukuyang estado ay dahil talaga sa maskara na iyon, ang kanyang tunay na talento ay talagang napakababa. Gayunpaman, si Yvonne ay nagbigay kay Lance ng 3 anak sa kanyang buhay, at ngayon ang pinakamatandang apo, na kamakailan lamang ikinasal sa kanyang asawa, si Yvonne ay kasalukuyang naging lola. Sa isang silid, si Lance ay walang katulad na Vicarious, na para bang siya ay tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang taon. Si Lance ay hindi na interesado sa pagsasanay ng martial arts, at natulala buong araw, minsan sa loob ng 10 araw, minsan sa loob ng ilang buwan, hanggang sa isang makapal na patong ng alikabok, maraming tao ang natatakot na hindi siya patay. Gayunpaman, kung magpapatuloy si Lance ng ganito, natatakot siya na talagang sayangin niya ang kanyang kinabukasan. Ngunit hindi na marinig ni Lance ang panghihikayat ng sinuman. Hinahayaan si Fiona at ang iba pang ilang asawang nabubuhay pa na subukang hikayatin siya, si Lance ay natulala pa rin, at kung hindi pa siya humihinga, ang mga tao ay talagang nagtaka kung siya ay patay na. Isang umaga sa 3 taon. Biglang nagulat ang isang lingkod, banal na ninuno, walang paghinga. Ano? Lahat ay nagmamadaling pumunta sa main hall, at sigurado, si Lance ay nakaupo pa rin doon na hindi gumagalaw, ngunit, hindi na humihinga. Sage Lolo. Sigaw ni Farish. Patay na si Lance. Hindi, oo. Ito ay imposible. Ito ay hindi kailanman posible. Si Wendy at ang iba pa ay sumigaw ng kanilang mga atay, hindi makapaniwala na si Lance ay kakaalis lang. Si Lance ay natulala ng ganito sa nakalipas na ilang taon, bago man lang siya ay humihinga pa, alam ng lahat na siya ay kakalabas lang. Ngunit walang epekto, ngayon ay wala siyang hininga at nagkalat na lamang. 1450. Wow! Sagi. Ama! Si Farish at ang iba pa, na yamakap sa katawan ni Lance, ay sumigaw. Sandali. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang matandang may puting balbas. Ang maputing balbas na matandang ito ay isang banal na manggagamot, pati na rin ang isang returned void strongman, na ang mga medikal na kasanayan ay higit sa Fiona. Lumapit ang matandang iyon na may puting balbas, sinuri si Lance, at sinabing, huwag mag-alala, lahat, hindi patay si Cyrus Holy Ancestor. Bakit naman? Kung hindi mali ang matanda, dapat siyang labis na malungkot at hindi na makaalis sa anino ng pag-alis ng kanyang mga asawa, kaya ang kanyang katawan ay kusang pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Iyon ay, ang banal na ninuno ay katumbas na ngayon ng pagpasok sa isang autonomous retreat, kaya walang heartbeat at zero lahat ng body consumption. So ayun, natakot kami ng mamatay. Pero, gusto ng matandang iyon na tumigil sa pagsasalita. Ngunit ano? Oo. Ngunit, sa palagay ko hindi talaga ito naiiba sa pagkamatay. Anong ibig mong sabihin? Di ba sabi mo nag-lockdown ka? Bakit ka pareho ng kamatayan? Dati, hindi lang isang beses isinara ng tatay ko ang pinto. Sinabi ng matanda, ang santong ninuno ay hindi nakaalis sa anino ng pagkamatay ng kanyang asawa, kaya naman ang kanyang kamalayan ay kusang pumasok sa mas malalim na mga suson ng kanyang utak. Nangangahulugan ito na kung hindi siya nakaalis sa anino. Kung gayon hindi na siya gising. Ngunit ang katotohanan na ang banal na ninuno ay papasok ng nagsasarili ay nangangahulugan na hindi siya makakalabas, kaya hindi ba iyon ay katulad ng hindi na muling gising? Hindi, imposible iyon. Sabi ng matanda, sana makalabas na sa anino ang santo ninuno at magising ng tuluyan, ngayon hindi na umiiyak ang lahat dito, walang silbi, bakit hindi lahat lumabas, walang dapat mang istorbo sa santo ninuno hanggang nagising siya. Ang lahat ay lumabas ng palasyo, at ang palasyo ay kinulong, hindi pinapayagan ng sinuman na makapasok.
Si Lance ay ganito pa rin araw-araw, taon-taon, nababalutan siya ng alikabok, patong-patong, at sa huli, ang mga gagamba ay nababalutan ng mga patong at patong ng alikabok. Si Lance ay parang estatwa ng wax sa museo ng wax. Bagamat ang maharlikang pamilya ng Sherman ay may mga taong nanunood sa labas ng pangunahing bulwagan araw-araw, walang sino man ang pinayagang pumasok at mang-istorbo sa kanya, lalo pat pumasok at linisin ito o ano paman. Walang nakakaalam kung maday gising pa si Lance, nakasalalay lamang sa kanyang puso ang pag-alis sa anino ng kanyang kalungkutan. 3 taon. 5 taon. 10 taon. 20 taon. 30 taon. 50 taon. Sa wakas, tila wala ng pag-asa ang lahat. Ang malaking bulwagan na ito kung saan matatagpuan ang Lance ay hindi na lamang isang malaking bulwagan, ito ay halos katumbas ng mausoleum ni Lance. Sa bakana ng malaking bulwagan, maraming incense burner ang nakalagay, tulad ng mga ancestral na tableta na nakalagay sa lances. Ancestral Hall, araw-araw, maraming anak at apo ni Sherman ang nagsusunog ng insenso sa labas, nagdarasal para sa mga pagpapala. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang mga larawan ni Lance, na 50 taon ng patay, ngunit walang nang ahas na ilibing siya, dahil kahit na sa tingin nila ay patay na siya, walang sino man ang 100% sigurado. Ang anak ni Lance, si Farish, ay mahigit 140 taong gulang na sa isang kisap mata, naging isang maputlang matandang babae. Ang katawan ni Lance ay ganap na natatakpan ng alikabok, kaya't wala siyang makitang sinuman, at ang alikabok ay tumigas, na para bang siya ay talagang naging isang nakaupong putik na bodhisattva. Gayunpaman, si Lance ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagnanais na magising. Ama. Sa pasukan ng pangunahing bulwagan, si Farish, na naging matandang babae, ay pinagdikit ang kanyang mga kamay at sumigaw ng mahinang sigaw ng ama, pagkatapos ay bumuhos ang 2 linya ng mainit na luha. Ngayon ang Sherman Clan Royal Clan, bagamat ito ay sinusuportahan ng prestihiyo ni Lance, ang sitwasyon ay hindi maganda. Dahil ang maharlikang pamilya ng Sherman Clan, mula pa noong Saint Ancestor Lance, ay nagkaroon. Wala nang mga espesyal na henyo na lumitaw. Ang maharlikang pamilya ng Sherman ay namuno ng higit sa 200 taon, at nagsisimula na ring unti-unting bumaba. Ang orihinal na hulyan na may mataas na pag-asa, ngunit sa mga huling yugto, ay lalong nabibigo, at hanggang ngayon, ay hindi pa umabot sa peak completion at nasa mga huling yugto pa rin ng peak ascension. 20 taon na naman ang lumipas sa isang kisap mata. Maliban sa mas makapal na patong ng alikabok sa katawan ni Lance at ang katotohanang nagsisimula ng pumasok ang mga tao at linisin ang mga gagamba sa pangunahing bulwagan, walang nagbago. Ibinaling din ni Farish ang kanyang mga mata sa malaking deadline para umalis, at nang tuluyan na siyang umalis, tumingin si Farish sa kanyang kama at biglang lumuluhang tinawag ang kanyang ama, na parang may nakita siya, at pagkatapos ay payapang umalis. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, nasa parehong henerasyon ako ni Farish, at lahat sila ay may malaking limitasyon. Ang mga anak at apo ni Ben at ng iba pa, hindi na kailangang sabihin, kahit na ang henerasyon ng mga apo ay umabot na sa malaking limitasyon nito. Ang buong maharlikang pamilya ng Sherman ay tila pinalitan ang lahat ng sabay-sabay, na para bang paunti-unti ang kanilang kakilala, lahat sila ay mas bata at mas batang mga inapo. Si Lance ay talagang ganap na naging bodhisattva ng Sherman Clan. Mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang 30 taon. Ang pangunahing bulwagan kung saan matatagpuan si Lance ay ilang beses ding inayos, maliban sa tunay na katawan ni Lance na walang nang ahas na hawakan, ang buong bulwagan ay may bagong mukha at patuloy na mabango at maunlad. Tanging, ang maharlikang pamilya ng Sherman, sa wakas ay nakarating sa dulo ng kalsada. Ang Vice Nation Bai Clan, kung saan ang isang babaeng nagngangalang Bai Lian ay tumaas sa tuktok, ay pumasok sa second phase of Returning Void, at pagkatapos, ang royal family ng Sherman Clan ay sa wakas ay naging Vice Nation. Gayunpaman, ang Sherman Clan ay naging isang royal family din sa loob ng halos 200 taon, na sapat na ang haba.
Ang bunsong apo ni Lance na si Zuan ay mahigit 100 taong gulang na ngayon, at ang pinakamatandang apo na si Zuan ay higit sa 130 taong gulang. Para sa mga apo ni Lance, bukod sa iilan, karamihan sa kanila ay wala na. Ang bulwagan ng palasyo ay naging tirahan din ng Bai Clan. Sa loob at labas ng Royal City, ang mga anak at apo ng Bai Clan ay naging mga master, at pagkatapos ng halos 200 taon ng paggulong at pakikitungo, ang Bai Clan sa wakas ay naging mga master. Sa Royal Academy, ito rin ay tungkol sa mga inapo ng Bai Clan na kumikilos na parang mas mataas sila sa iba, at ang iba pang mga Vice National Clans ay kailangang tiisin sila sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, ang mga inapo ng Bai Clan ang mas makakahanap ng problema sa mga inapo ng Sherman Clan. Karaniwang marinig ang ilan sa mga anak ng Bai Clan, sarkastikong sinasabi sa Sherman Clan, ang iyong oras ay lumipas na. Ang iyong Saint Ancestor, Cyrus, ay patay na, at nagkukunwari ka pa ring ikumpara ang iyong sarili sa prestihiyo ng iyong Saint Ancestor noon. Ang iyong Sherman Clan ay umasa sa prestihiyo ng banal na ninuno para makawala dito sa loob ng mahigit 100 taon, hindi pa ba sapat iyon, hahaha. Gayunpaman, habang ang mga anak ng Bai Clan ay mayabang, walang sino man ang nang-ahas na maging bastos sa mausoleum na iyon kung saan naroon si Lance, at anuman ang mangyari, si Lance ay isang taong minsang tumuntong sa 5th stage ng Return to Void. Sa wakas, isang umaga, sa labas ng pangunahing bulwagan, nang maraming tao ang nagsusunog ng insenso at sumasamba, biglang gumalaw ang luad na bodhisattva na iyon sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, sa mga mata ng ulo, ang putik na nakatikip sa mga mata ay nahulog, at pagkatapos, isang pares ng mga mata ang bumukas. Oo, nagising si Lance. Sa sandaling ito, hindi alam ni Lance kung gaano katagal ang lumipas, ngunit gayon pa man, naramdaman niya na ito ay matagal na, mahabang panahon, kasing haba ng 1 siglo, dahil ang hitsura ng palasyong ito ay hindi na katulad nito noon. Gayunpaman, bagamat hindi maisip ni Lance kung gaano katagal lumipas ang labas ng mundo, alam ni Lance na siya ay humakbang na mula sa ika-5 yugto ng pagbabalik na walang kabuluhan, patungo sa ika-9 na yugto ng pagbabalik na walang kabuluhan. Bukod dito, naramdaman din ni Lance na pagkatapos ng Return to Void Stage Siyam, ang susunod na kaharian ay ang Return to Ancestry, at sino mang umabot sa Return to Ancestry, gaano man siya katanda, gaano man siya kapotla, ang kanyang katawan ay muli maging bata muli, nagiging binata. Gayon din, ang pangangatawan ay maaaring ganap na nagbago rin, iyon ay, hindi na isang pisikal na mortal, nang mabawi niya ang kanyang kabataan, ang kanyang katawang laman, naging isang espiritual na katawan, at sa wakas ay na-upgrade mula sa isang mortal patungo sa isang mas mataas na antas ng tao. Sa sandaling ito, si Lance ay medyo malayo na lamang upang marating ang pagbabalik sa kanyang mga ninuno. Oh